Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw, kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 Apsu ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tips para manatiling presko ngayong summer season, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Una, iwasang magbilad sa araw. Magsuot ng puti o kaya light-colored na damit. Mas mainam din ang pagsusuot ng cotton. Tuwing lalabas naman ay huwag kalilimutang magbaon ng payong, cap o kaya sunglasses para may proteksyon sa tindi ng sikat ng araw. Bukod pa riyan, #skincare is life. Magpahid ng sunblock para maprotektahan naman ang iyong balat. Sa usaping mga gamit sa bahay naman, tiyaking parating malinis ang inyong electric fan o kaya aircon para ma-maximize ang lamig nito. At ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Galing mo, Doc! Kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH. Ang galing mo, Doc! DZRH. Ang galing mo, Doc!
Magandang umaga mga ka-RH and welcome po sa ating programa Ang Galing Mo Dok dito po sa DZRH at DZRH News Television. So sa studio po, ako po muna inyong mga kasama, Miss O, Miss Karen Oyong. Pero don't worry, makakasama rin po natin ang host ng programang ito na si Dr. Ruby Ruth Roses. Ayan po. So she will be joining us via Zoom at pag-uusapan natin tamang-tama no, Doc Ruby, ang mga pulmonary diseases, mga sakit sa baga o sa lungs dahil nga po paparating na ang bagong taon. Kahit nga po Christmas season, may mga mahilig pa rin pong magpaputok. Bibili po sila ng mga firecrackers o di naman kaya manunood po sila ng mga fireworks display. Pero alam naman po natin, Doc Rubino, na meron po itong mga smoke, meron po mga emissions, may usok na hindi po maganda sa ating kalusugan at delikado po sa ating mga baga. At dahil dyan, ay meron po tayong inanyayahan po na internist and pulmonologist na who will also be joining us via Zoom. Siya po ay nakabase ngayon sa Puerto Princesa City at kahit na po holiday season ay tayo po ay kanyang pinaunlakan sa kanyang oras. Alright, Doc Ruby, ready na ba tayo? At ipakilala na natin ang ating topic at syempre ang ating guest ngayong umagang ito. Hi, Doc! Hello! Can you hear me, Karen? Yes, we can hear you. Bakit wala kang video, Doc? Sorry, hindi ko ma-decipher. Wala. Baka maputol. So audio lang muna. O sige, picture na lang ni Doc na maganda. Oo, for now, audio lang muna. Sorry. I'll later. Sige, Doc. Okay, take it away, Doc. Ayan, total ngayon, no? Ilang tulugan na lang at sasalubugin na natin ang bagong taon. At nakasanayan na natin, of course, ng mga Pilipino ang tradisyon ng pagpapaputok bilang pantaboy sa malas or bad luck. So ngayon, ating aalamin kung ano-ano naman ang mga sakit na maaring tumama o mga kondisyon na maaring lumala sanhi ng paglanghap ng mga usok na galing sa paputok. Sasamahan ho tayo ngayon ni Dr. Adelito Posas. Siya ho ay isang fellow of the Philippine College of Physicians and fellow din ho siya ng Philippine College of Chest Physicians. So in short, siya ho ay talagang eksperto dito ho sa ating topic, which is pulmonary diseases caused by firecracker, smoke, and emissions. Okay, Miss Karen. Ayan, let's welcome Doc Ruby, si Dr. Adelito D. Posas. Welcome back, Doc Adelito. Hello, Dr. Ruby at Miss Karen. Merry Christmas at good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga suking tagapakinig, taga-subaybay ng inyong programang Ang Galing Mo, Doc. Maraming salamat sa imbitasyon na ito. Thank you rin, Doc Adelito, for accommodating our request. Alam ko po na napakarami pong mga gawain ngayon. Very busy preparing for New Year. Pero syempre kailangan din, Doc Ruby and Doc Adelito, i-prepare din natin ang ating mga baga. Kasi sa bagong taon, marami po ang, although may mga balita tayo na kumukonti na ang nagpapaputok, meron at meron pa rin po. Ayan, so pag-uusapan po natin ang mga magiging epekto ng smoke emissions and siguro smoke na rin po in general. So Doc Ruby, ano ba ang ating first question for Doc Adelito? Okay, ayan, total pinag-uusapan naman ito talagang paputok during bagong taon. Siguro alamin natin, ano ba yung mga posibleng mga sakit o posibleng mga maaring mangyari kung makakalangkap tayo ng mga usok galing sa mga paputok. Okay, para sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay, pag tayo po ay na-expose no, sa mga firecrackers, sa mga iba't ibang klaseng paputok, at ito po ay ating nalalanghap, in general, pwede po tayong magiging predisposed sa tinatawag na acute inhalational injury. Ito ay isang general term, but dito sa Pilipinas, more commonly, ang pinaka-common na nakikita nating sakit, yung acute bronchitis as an initial response sa smoke inhalation. At saka po yung chemical pneumonitis. So, ang initial na mga symptoms dyan, syempre yung pag-uubo, tapos minsan may narinig tayong parang huni o wheezing sa ating dibdib. At maya-maya, pwede po itong mag-progress sa hirap sa paghinga
at paninikip ng dibdib. Now, kadalasan naman, ito po ay naagapan kaagad, lalo na po pag pumupunta tayo sa pinakapalapit na mga pagamutan or hospital emergency rooms. Pag hindi po ito naagapan dahil medyo sa kalayuan o minsan naman hirap kumuha ng mga sasakyan during the time sa mga New Year's Eve, pwede po itong mag-progress sa chemical pneumonitis. Ito naman mas malala kasi ito po ay isang direct toxic injury sa ating airways or daanan ng hangin. So, yung mga simptoma na sinasabi ko kanina, yung ubo, wheezing, hirap sa paghinga, at paninikip ng dibdib, pwede pong mag-progress ito at ang ating oxygen saturation ay pwede pong bumaba. In some instances, may kasamang lagnat, as an initial response to inflammation. Sa mga tao na merong mga tinatawag na pre-existing or underlying lung disease, katulad ng hika o asthma at saka COPD, pwede po itong magdulot ng tinatawag nating acute exacerbation or atake ng kanilang hika at COPD. So ito yung pinaka-common nating nakikita. In the extreme of cases, pag talagang hindi maagapan kaagad, although rarely naman, yung mga tinatawag nating respiratory failure. So pwedeng mag-progress sa tinatawag sa medical term na ARDS or acute respiratory distress syndrome. So medyo malala, kailangan talagang ma-admit kaagad, kadalasan napupunta sa ICU. Thank you, Doc Adelito. Yes, Doc Ruby? Medyo talagang dapat hindi talaga natin, sa mga according of course, dito sa mga sinabing mga posibleng maging sakit, dulot nitong paglanghap ng usok, kailangan talagang umiwas-iwas konti dito sa mga ganito. Lalo na kung according nga kay Doc, ang pasyente or isang tao rather is meron na hika o kaya mga allergies to, Doc. Tama po ba? Pwede rin po kasi ang paglangha po ng usok pwede rin magdulot ng tinatawag nating allergic reaction o yung tinatawag na hypersensitivity pneumonitis. So yung mga tao na merong mga strong history of allergy, kailangan talagang umiwas ditong makalanghap ng mga actually usok of any kind. Doc Ruby, gusto ko lang itanong din kay Doc Adelito kung kailan ba natin masasabi na sobra o nasobra yung exposure natin sa usok. Kasi pwede naman po na nadaanan lang po natin sa isang lugar or tayo po ay nagsisiga sa likod po ng bahay natin. Medyo matagal po tayo doon. When can we say, Doc Adelito, na dangerous na pong exposure natin sa smoke o emissions? Actually, Miss Karen, wala talagang exact na concentration or level na masasabi natin na ito po ay delikado na. Case-to-case basis. Kasi ang tolerance po sa mga chemicals or toxic substances na nasa usok ay minsan depende po sa kalusugan or sa status ng baga ng isang tao. So, pwedeng maliit lang po na dose or exposure, pero ito po ay medyo serious ang reaction sa isang tao na meron ng pre-existing lung disease compared sa isang tao na walang dating sakit po sa baga. Now, in general, dahil ito po ay kino-consider na air pollution, may mga ibang mga lugar sa Pilipinas, mga tawag nating mga key cities katulad ng Manila, Cebu, Davao, meron silang tinatawag na Air Quality Index or AQI na magsasabi yung level ng pollution sa halimbawa, sa highway, sa EDSA for example, doon makikita may mga level, may mga color-coded na masasabi natin na hindi na po maganda actually yung level ng pollution sa hangin at that particular time. Okay, thank you, Doc Adelito. Doc Ruby? So, ngayon naman, naku-curious of course, hindi lang of course, siguro malamang ako at hindi ibang tao. Kung meron dito sa usok, bakit ito nagkukos itong mga sakit-sakit natin sa baga? Okay. So, kung pupuntahan natin actually yung kung magiging specific tayo sa Dr. Ruby doon sa usok or smoke galing sa mga paputok, ito kasi mga paputok, meron siyang mga substances. No? Generally, kina-classify natin itong mga substances into 4. Meron tayong tinatawag na oxidizers, kaysa tinatawag na oxidizer kasi
sila po yung nagpo-provide ng oxygen para po mag-sustain yung combustion ng firecracker. Yung second na class ay mga substances considered to be fuels. Kasi sila po yung magsusustain ang fuel at saka yung kombinasyon ng fuel at saka oxidizer, sila po yung magsusustain ngayon sa heat, smoke at saka yung pag-create po ng gas or vapor sa paputok. And then yung colorants, yung nagbibigay ng kulay, at saka yung pang-apat, yung mga binders, no? Sila po yung in charge para po to hold on the mixture of the different gases para magiging effective yung paputok. So, pagpunta natin sa oxidizers, ito po yung mga potassium nitrates, mga potassium chlorate. Pagdating naman sa fuel, yung sulfur, yung carbon, at very interesting yung colorants kasi marami sila, no? Katulad ng barium, nagbibigay ng kulay green. Yung copper, nagbibigay ng kulay blue. Yung strontium, nagbibigay ng kulay red, no? Yung aluminum at saka magnesium, nagbibigay ng kulay puti, no? Sa bawat putok ng mga firecrackers. So talagang maganda tingnan, pero kung titingnan natin at i-analyze ang mga component substances, sila po lahat ay may epekto, may masamang epekto po sa ating baga. Kasi yung mga irritants, yun po yung dahilan kung bakit tayo inuubo, bakit tayo nagbabahing, kung bakit yung mata natin namumula, medyo naluluha, kung bakit tayo nahirapan huminga. Parang mas makulay, Miss Karen, no? Mas maraming mas delikado ng mga problema. Yes, tama yan na Doc Ruby. Thank you, Doc Adelito. Siguro mamaya po after our commercial break, ituloy po natin ang very interesting po na diskusyon na ito. At syempre, magpapamigay tayo, tama ba Doc Ruby, ng cash prizes. Ito ay iyong pamasko at pabagong taon. 10? Ang taray naman. O sige Doc, sinabi mo yan ha. Sabi naman daw ngayon. O sige, 10 sige. daw, para daw meron daw silang matuwa-tuwa ang mga tao. Okay, so 10 winners of Tig for 500 pesos. Papadala po natin yan via GCash. Ayan, mukhang pwede ba kaming sumali ni Doc Adelito, Doc Ruby? Para meron din naman kaming cash prize. Oo, sumali daw tayo. Sali na rin ako. Okay. Sige, mamaya po. Sali tayo, Dr. Ruby. Yes. Sa ating pagbabalik, ay i-announce natin kung ano yung ating question for the day. Dapat nakinig po kayong mabuti ha, mga kaanggaling mo Doc, sa ating diskusyon with Dr. Adelito D. Posas and Dr. Ruby Ruth Roses dahil dito po nakasalalay ang inyong cash prize. Ang ating oras, 11:27. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala
Blackberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Pilipinas ang ating oras, 11:32. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Doc! DZRH! Ang galing mo, Doc! And we're back sa ating programa, Ang Galing Mo Doc, dito po sa DZRH at DZRH News Television. Good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating AM radio. Sa 666 kHz po tayo napapakinggan sa inyong mga transistor radio. At sa mga nanonood naman via television, ito pong ating mga channels: Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System TV, Zay Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Tayo po ay napapanood at napapakinggan din live online sa ating Facebook Live. Type nyo naman po ang DZRH News Television, at sa ating YouTube channel, hanapin nyo lamang po ang DZRH Live Streaming. Pinag-uusapan po natin, ang mga pulmonary diseases na sanhi ng firecracker smoke at emission, usok in general. Pero bago yan, si Doc Ruby po ay nasa linya natin via Zoom. Pero audio lang po muna ha. At ibibigay na po niya sa atin ang ating question of the day. 10 winners po ang ating pipiliin ngayon. Pa-New Year po ni Doc Ruby. Ayan, Doc Ruby. Yan. Hi! Okay, ang question for the day natin: ang usok ba na nalalanghap sa mga puktok ay masama sa katawan? Tama o mali? Ayun. Again, ang tatanungan for today: ang usok ba na nalalanghap galing sa paputok ay masama sa katawan? Tama o mali? Ayun, tama o mali? Isagot lang ho ang inyong mga sagot. Type nyo lamang po. Oo. Go ahead, Doc. Okay. Sorry, choppy ba? Okay, isulat lang ho ang sagot ninyo. I-type nyo lang ho ang sagot sa aming Facebook page at i-share ang aming Facebook page. Ayun. Okay. So, tama o mali lang po. Answerable by tama o mali. 10 ang ating pipiliin para manalo ng 500 pesos in GCash. Narinig ko, Doc Ruby, yung una naputol putok. Sabi ko,
Doc Adelito, na dangerous ba ang putok galing sa kilikili? Pero hindi po yun yung ating topic, mga paputok. Ayan, pinapatawa lang po namin kayo. At kasama po natin ang ating eksperto po. Siya po ay fellow ng Philippine College of Physicians and fellow ng Philippine College of Chest Physicians, isang internist and pulmonologist, si Dr. Adelito D. Posas. Ayan, Doc, ano ba ang ating next question kay Doc Adelito? Okay, para naman siguro dun sa since pinag-uusapan naman natin itong mga paputok, ano bang pinagkaiba dito sa mga usok kaya na nalalanghap natin sa mga paputok at yung mga nalalanghap naman natin, example sa usok na galing sa kotse, usok galing sa sigarilyo? Ayan, Doc Adelito. Okay, so yung mga usok galing sa paputok, yung galing sa kotse, yung smoke belching, at saka yung galing sa sigarilyo, they have a lot of things in common. No, kasi meron silang pare-pareho po silang may mga substances, chemicals or compounds na carcinogenic po, addicting, at saka nakakasama po sa ating katawan when inhaled. So, halos ang kanilang epekto sa ating baga ay pare-pareho lang. So, bakit pareho? Kasi unang-una, pwede po silang makakos ng bronchospasm or paninikip sa ating daanan ng hangin. Kaya minsan yung initial na simptoma po ay parang hika, kahit hindi ka po na hikain. Tapos pag ito po ay paulit-ulit na lang po na na-expose ka, paulit-ulit mong nalalanghap yung masamang hangin o yung air pollution, at kung gaano katagal, depende po sa duration, eventually po talagang ito po ay mag-lead sa tinatawag nating obstructive lung diseases at iba pang chronic lung diseases. So, pare-pareho po silang nakakapinsala sa ating baga o nagkakaroon po tayo ng masamang epekto para sa ating baga. Okay, So kaya naman, Miss Karen, dapat talaga itong iwasan. Kaya din ho natin ito natanong kasi sa iba parang, ay hindi, paputok lang naman yan. Isang beses lang naman nangyayari sa isang taon. Kasi kung alam ho nila, na nakakasama ang usok galing ho sa sasakyan at sa sigarilyo, dapat din ho nilang malaman na pati usok dito na galing sa mga paputok, masama rin talaga sa katawan. Ngayon, Dok, para naman po dun sa mga nagtatrabaho, sa mga pagawaan nitong paputok, meron ho bang kaakibat na peligro sa pangangatawan at sa kalusugan? Tama ka po, Dr. Rubino. Yung mga workers, factory workers, yung na-expose ng alagi sa paggawaan ng mga paputok. So unang-una, sila po ay pwedeng magkakaroon ng chemical burns. Ito po ay dahil sa pag-handle ng mga explosive chemicals. And then, mga inhalational injury. Kaya meron tayong mga pasyente po na dinadiagnose natin na occupational asthma or occupation-related asthma. Kasi sila po ay nagkakaroon lamang ng sintomas na kapareho sa hika at the time na sila po ay nasa kanilang workplace environment. Pwede po silang mag-suffer ng hearing loss because of loud explosion na walang adequate protection sa kanilang mga tenga. And then, predisposed din po sila sa mga eye injuries from sparks at saka yung mga talsik or chemical debris. And then, aside from respiratory diseases, mga explosion accidents na sa kasamaang palad, pwede rin pong magiging sanhi ng kamatayan. At very common sa kanila yung kanilang balat, yung mga chronic skin irritation dahil sa exposure sa sulfur at saka sa ibang mga heavy metals. Miss Karen, napakadaming mga pwede talaga makuha ding sakit nitong ating mga nagtatrabaho sa mga pabrika ng paputok. Tama ka dyan, Doc. So, hindi lang po yung mga exposed po pala sa usok, pero syempre yung mga gumagawa nito. Kaya nga, di ba yung ating pamahalaan, ginagawa nilang lahat para matigil na yung pagmamanufacture ng mga illegal na paputok. Kasi tama ba, Doc Adelito, hindi sila nagbibigay ng adequate protection, nagbibigay ng kumbaga ng suporta dun sa mga manggagawa nila sakaling na aksidente, o di naman kaya protection din sa habang sila'y gumagawa ng mga paputok.
Tama ka po, Miss Karen. No, unfortunately, nakakalungkot man, pero kadalasan kasi sa ating mga workers, factory workers, sa mga industriyang paputok, hindi po adequate kasi yung protection sa mga workers. Ayan. Doc Ruby, ano pa yung gusto nating malaman tungkol sa mga paputok o yung usok o emissions? At syempre, in a few minutes, siguro tatanungin na rin natin si Doc Adelito, overall, how do we take care of the overall well-being of our lungs o yung mga baga natin, di ba, Doc Ruby? Oh, yung ano lang, tungkol dun sa paputok, di ba? So, of course, sabi nga, since inhalational yung injury, at ang common na manifestation is parang hirap huminga, nag-uubo din, Doc, tama po ba? Sa iba? Tama po. Yes po, Dr. Ruby. Paano malalaman kung itong kanilang nararamdamang mga simptoma is kailangang ipatingin na? O tsaka itong mga simptoma ba kusang nawawala pag wala na yung exposure to the irritants from the smoke or hindi? Tuloy-tuloy na? Tama ka po, Dr. Rubino. Sa mga tao po na walang mga underlying lung disease, unang-una, or kahit yung may mga underlying lung disease, unang-una talaga is kailangan po ilayo or tanggalin po yung tao sa area of exposure. Kasi meron po itong malaking benefit para doon sa pasyenteng na exposed. Kung wala naman pong underlying lung disease, no, sometimes yung pagkuha o pag-alis ng tao sa area of exposure, minsan naman talagang it will just resolve by itself. Pero ibang usapan naman po sa mga tao talaga na merong dating hika or COPD or ibang sakit sa baga. Kasi most of the time, kailangan talaga nilang dalhin sa paggamutan para mabigyan po ng sakit, hindi gamot, hindi lamang dahil sa acute exposure sa paputok, kundi dahil nag-exacerbate na rin po yung kanilang hika, asthma, or any underlying lung disease. So mandatory po talaga na alisin sila kaagad-agad doon po sa area of exposure. Kasi the longer the exposure, mas malamang mas matindi ang magiging epekto nito sa baga. Yes, tama po, Dr. Ruby. Doc, paano po yung paano naman po dun sa mga, say yung mga nagtatrabaho nga po kanina dun sa mga pabrika ng paputok, ano ang pinaka-common na lung problem na nakikita sa kanila? So, just like yung mga workers din po sa mining industry, talagang prone po sila sa hika at saka COPD. And then, we also see a lot of patients or a few, no, compared sa nagde-develop ng hika at saka COPD, meron ding nagde-develop ng mga lung malignancies. Or in general, mga malignancies sa respiratory tract. Isa lang po doon ang lung cancer kasi yes, party po yung mga chemical na na-expose sila ay carcinogenic din po. Ano po ang pinaka-best way kaya, Doc, to protect them? Kasi of course, ang pinaka-alarming dito is since exposed kamo sila sa mga carcinogens o itong mga chemical na nagkukos ng cancer, anong pinaka-maiging pamprotekta sa kanila? Para panawagan na rin ho, kasi di ba hindi naman ho lahat talaga ng pabrika is sinabi nyo nga pong nagbibigay ng protection sa kanilang manggagawa. Pero para sa mga nakikinig, kung meron ho nagtatrabaho sa pabrika, para first line of defense na rin nila na hindi sila magkaroon nito. So unang-una talaga, dapat to stay informed or educated, no? So pangalawa, kailangan natin gumamit talaga ng mask. So kung merong N95 or yung sa ibang lugar may N100, especially po kung during the time of work. And then, dapat talaga mandatory, no? Lalo na kung yung ating trabaho ay has something to do with exposure ng mga chemicals, hindi talaga dapat tayo manigarilyo or hindi tayo dapat mag-vape kasi lalo lang po yung dagdag na insulto or masamang epekto sa ating baga at daanan ng hangin. And then, talagang kung maaari lang din, ilimit po natin yung ating exposure o yung working time. Isa ito sa mga industriya na ako personally, hindi ako sang-ayon na kailangang tapusin yung 8 hours. No? Kasi
the longer that they are exposed sa mga chemicals na ito, cumulative yung effect, pwedeng hindi pa matapos ang 8 oras, baka may mangyari na pong masama sa kanila. Then, in general, no, para sa lahat, huwag nating kalimutan, no, na kailangan natin magtanim talaga ng kahoy kasi it also purifies the air around us. Miss Kay, meron ka pa pong katanungan? Siguro mamaya na lang after our commercial break, Doc Ruby, ano? At gusto ko na rin itanong kay Doc later on siguro yung pangkalahatan na lang na ating pagbibigay halaga sa ating baga, hindi lang pag may mga ganitong okasyon, pero sa pang-araw-araw natin na pamumuhay para naman sa 2026 ay maging healthy ang ating lungs. At Doc Adelito, may mga nagtatanong na rin sa ating Facebook live streaming, ano daw ba yung mga healthy foods, ayan, na pwedeng kainin para masiguro po na ang ating baga ay strong and healthy. At siguro mga konting exercise na rin, mga tips. Ayan po, sa ating pagbabalik, short commercial break lang po muna tayo. Ang ating oras, 15 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Number Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Champion na milyonaryo pa. Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa, grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Harong, Iloilo City. At sa lahat ng sumali at nakilahok, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 235097 Series of 2025. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Isang taon na binalot ng buhat ng kaliwat kanang revelasyon. Pilipinas ang ating oras, 11:48. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH. Ang galing mo, Doc. Kasama si Dr. Ruby Roses. DZRH. Ang galing mo, Doc. At nagbabalik po tayo sa DZRH at ang programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama po si Doc Ruby Ruth Roses at syempre kasama po ang ating ekspertong panauhin, ang ating internist and pulmonologist na si Dr. Adelito D. Posa. Sa ating oras, 11:49 na. Doc Ruby.
Hello again! Good morning ulit sa ating mga viewers at listeners. Tuloy pa rin natin pag-usapan itong mga epekto ng, of course, paputok during sa ating kalusugan, lalo na sa baga. Pero at the same time, pag-uusapan nga natin, ano naman ang pwede pang mga dagdag na tips para mapanatiling malusog ang ating mga baga. Tama ka dyan, Doc Ruby. So, Doc Adelito, siguro eto na ang ating katanungan at katanungan na rin yung mga nakita ko sa ating Facebook live streaming. Ano po ba yung mga dapat nating gawin para masiguro na malusog, healthy and strong ang ating mga baga? Siguro unahin natin yung tips para sa bagong taon. Ano ba yung ating mga reminders, Doc Adelito? Okay, so in general, bagong taon man o hindi, huwag nating kalimutan yung palaging paalaala ng Department of Health at saka sa Philippine Medical Association, don't smoke and don't vape. Pangalawa is to exercise regularly kasi marami itong benefits sa katawan, hindi lamang sa baga, kundi sa iba't ibang parte ng ating katawan, katulad ng puso. Okay. And then we have to practice deep breathing exercises to expand our lungs and to keep it oxygenated at all times. Then, stay hydrated because good hydration keeps our airways moist. And then, limit exposure to air pollution kasi hindi naman talaga natin ito maiiwasan. Tayo po ay pumupunta, nagre-report sa trabaho araw-araw. So, talagang hindi po natin ito maiwasan but limit as much as possible. And then, regular health check-up. May kasabihan nga, health is wealth. So, kailangan nating alagaan ang ating health. And then, on the practical side, meron tayong tinatawag na mga eat lung-friendly foods. Hindi lang naman sa baga, kundi sa buong katawan na rin. Ito po yung mga pagkain na tinatawag nating rich in antioxidants and at the same time, anti-inflammatory. So, dito yung mga leafy greens, the greener the vegetable, the better. Tapos yung mga specific na mga gulay o prutas katulad ng mga tomatoes or kamatis because of its lycopene content, antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, and then yung very popular ngayon, yung turmeric. Kasi meron siyang substance, yung tinatawag nating curcumin, na napakagandang anti-inflammatory at saka antioxidant din. And then sa mga prutas, although medyo mahal, lahat naman ng prutas under sa berries ay talagang proven to be very healthy and good for the health. Yun nga lang, medyo pricey. And then sa mga inumin, importante sa lahat yung pag-iwas, kung maiiwasan, kung hindi naman, mag-regulate po or ilimit din po ang ating intake ng alcohol. Yung magagandang mga beverages katulad ng green tea, ito po ay proven na beneficial sa ating katawan, sa ating baga, sa ating puso because of its catechin content. So in general, yun po yung ating mga advice para ma-maintain ang isang magandang katawan, at isang healthy na katawan. Doc Ruby, ihabol ko lang siguro itong question na nakita ko sa ating live streaming. Doc, katanungan lang, Okay, Doc. Okay, yung tungkol dun sa green tea at turmeric. Kasi merong mga write-ups lately na sinasabing itong dalawa is medyo nagkukos ng drug-induced liver injury. So meron hubang limit on dosing dito sa in specifically talaga for green tea and turmeric. Okay. So, actually more than the dose, unang-una, kailangan talaga nating siguraduhin na legit, kumbaga, yung green tea na ating iniinom at saka yung turmeric, Kasi sa pagiging popular ng mga inuming ito, medyo flooded na rin ang market ng mga medyo fake na green tea at saka turmeric. So, unang-una, importante po talaga na legit, kumbaga. And then, ang recommendation naman is, kumbaga, kung nasa tea bags ka, 2 to 3 tea bags lang po ng green tea in a day. Tapos, ang tea naman, kailangan lang talaga siyang, kumbaga, isang beses gagamitin. Kung mapapansin po ninyo, pag
medyo more than 200 ml na po yung amount na dinidilute na tubig, hot water doon sa green tea, medyo yung taste at saka yung kulay nagbabago na. Kasi nga po, hindi na ganun ka-concentrated actually yung green tea. Okay na, Doc? Okay. Okay. Siguro, Oo, okay. Kasi ang daming katanungan tungkol dyan. At saka medyo marami kasi yung write-ups about it. Okay, let's just accommodate this question, yung tungkol sa mga herbs like lagundi, Doc Adelito. Is it safe para po sa mga may problema daw sa lungs o sa baga na uminom ng lagundi? Sige. So ang lagundi naman sa Pilipinas, ito po ay ginagamit commonly as a cough suppressant. So bago tayo uminom ng lagundi, siguraduhin lang po unang-una, ano ba talaga ang sanhi ng ubo? Kasi baka naman, pag bumili tayo ng lagundi, syempre gastos din po yun. Baka naman yung sanhi ng ubo ay hindi naman, kumbaga, ang pag-inom ng lagundi, hindi naman talaga appropriate or compatible po doon sa sanhi or cause ng ating ubo. So, importante pa rin, lalo na po yung may tinatawag tayong mga red flag sa ubo. Halimbawa, may kasamang hirap sa paghinga, may kasamang pagdura ng dugo, or may kasamang lagnat. Baka hindi po ordinaryo lamang ang sanhi ng ubo. Ayan. So, pa-check up pa rin sa ating mga eksperto, sa ating mga medical professionals, sa ating mga doktor ang dapat una po nating gagawin. Ayan. Thank you, Doc Adelito. Doc Ruby, meron pa po ba tayong mga questions kay Doc bago tayo mag-wrap up ngayong umagang ito? Parang nasagot naman ni Doc yung mga tips na binigay niya. O siguro yung isa na lang. Kasi malimit naririnig ng mga tao, deep breathing. Is there a proper way to do deep breathing exercises? Oo naman, no? So, commonly sinasabi natin, hinga ng malalim. So, ibig sabihin, inspire, kumuha ng hangin, hinga ng malalim sa ilong, at ito po ay ilalabas sa bibig. Gusto ko na rin pong i-take ang opportunity na ito na sa mga tao po na merong mga hika, merong COPD, meron pong libreng online actually ang Philippine College of Chest Physicians website on pulmonary rehabilitation. At doon po tinuturo yung basic at effective po na paghinga, lalo na po kung meron tayong sakit sa baga. Yun po ay libre. In fact, kung kailangan mo talaga, meron ding website ang Lung Center of the Philippines, yung Department of Rehabilitation. Accessible din po sa website ng Lung Center para din po kayo matulungan kung sakasakaling kailangan nyo pong malaman yung mga tamang techniques, iba-ibang techniques sa paghinga para matulungan po kayo. Yan, Miss Kay. Meron ka pa bang mga itatanong din? Hi, okay naman na ako, Doc. Medyo nagkaroon lang ako ng coughing, coughing spell. Ayun, speaking of lungs, Alright, Doc Adelito, maraming salamat po. And Doc Ruby, naging napakaganda po ng ating diskusyon tungkol po sa ating lung health. Doc Adelito, meron po ba tayong mga final na mga reminders at mensahe sa ating mga kaanggaling mo, Doc? So sa mga taga-subaybay na ang galing mo, Doc, no? So marami tayong topic sa programang ito na nagdagdag kaalaman sa iba't ibang sakit, no, na nakakaapekto sa atin sa pang-araw-araw na buhay. So maganda yon kasi well-educated tayo. I-apply po natin ito para tayo po ay manatiling healthy. Pangalawa, nasa holiday season tayo, tapos na ang Pasko, parating na ang bagong taon. Basta don't overindulge. Take everything in moderation. No? So sa pagkain man, sa inumin, pati na rin po yung exposure sa paputok. Alam natin na we want to enjoy the festivities, but as much as possible, kung medyo malayo tayo sa area ng firecrackers, mas maganda, total nakikita naman natin ito para less lang din po yung chances na ma-inhale po natin yung mga masasamang fumes at gases. Nais ko po rin pong magsabi sa inyo, Miss Karen at Dr. Ruby, maraming salamat sa pag-imbita po at isang magandang opportunity at karangalan na rin na maipamahagi natin sa ating kapwa Pilipino yung mga
dapat gawin sa festivities na ito. Thank you very much. Thank you rin, Doc Adelito D. Posas. Yes, Doc Ruby? Thank you, Doc. Kami nga dapat magpasalamat kasi I know it's a Sunday and of course, yung holiday medyo mga tao, pinaunlakan niyo pa rin po kami para po magbigay ng tamang kaalaman sa ating mga nakikinig at mga taga-subaybay. Mabuhay po kayo, Doc. At sana po, payagan niyo po kaming tanungin pa rin, maging maanyayahan pa rin po namin kayo sa mga susunod pa naming mga topics tungkol, of course, sa pulmo o baga. At Doc, kung sakaling may mga katanungan pa po ang ating mga viewers at listeners, saan po nila kayo pwedeng makontak? Unfortunately, malayo lang kasi yung area of practice. Pero kung yung mga nasa Greater Manila area, I'm sure sa inyong mga localities, meron din pong mga internists, pulmonologists. Magagaling din po yan sila. Pare-pareho lang din po yung aming mga guidelines na inaaral. So, kumonsulta habang maaga para maiwasan ang paglala ng sakit. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, mahirap na rin ma-ospital, no? Malaking gastos. So maraming salamat din. Anytime po, Dr. Ruby, Miss Karen. Maraming salamat. Thank you po, Dr. Adelito D. Posas. Ayan, sa mga nagtatanong, siya po kasi ay nakabase sa Puerto Princesa City, Palawan. Kung kaya nyo pong pumunta doon at bisitahin si Doc, pwede naman. Ay, mag-book na po kayo ng flight. Taga Palawan for sure. Doon na kayo kay Doc Adelito. Correct. Ay po, thank you, Dr. Adelito D. Posas, ng isang internist and pulmonologist na nakabase po sa Palawan, sa Puerto Princesa. Happy New Year po sa inyo, Doc, and may you have many more blessings po to come this 2026. Alright, Doc Ruby, announce na natin ang ating 10 winners. Napakagalante mo naman. Kaloka ka, Doc. Okay, so eto na po ang ating mga promo winners sa ating Ang Galing Mo, Doc on air promo. Ang tanong kasi ni Doc, ano na ba yung tanong mo, Doc, kanina? Ang tanong natin is, nakakasama ba sa kalusugan ang paglanghap ng usok? Siyempre, ang sagot dyan ay tama. Yes, so tama ang sagot. Okay. So, ang mga nakakuha po ng 500 pesos, ayan po, ay sina Ener Drapeza, CJ A. Fernandez, Renato C., Rowena Acha, Charita Arengoza, Enrique Vista, Tony Lopez, Luisa May Visperas, Mirna Carbonel, and Maria Fe Mercado. Congratulations! Nanalo po kayo ng 500 pesos each. Ipapadala po namin sa inyo yan via GCash. Hintayin nyo lamang po ang mensahe ng DZRH News Center kung paano po ninyo makiklaim ang inyong premyo. Alright, Doc Ruby, ano bang ating message closing po for the year 2025 sa ating mga loyal listeners and televiewers ng Ang Galing Mo, Doc? Well, siguro kumbaga sabi nga ni Doc kanina, everything should be in moderation. So, lalong-lalo ngayong panahon, importante na mapangalagaan natin ang ating kalusugan because health is wealth. Hindi naman ho natin lahat yan. Kung hindi, maiiwan lang ho natin lahat ng pinagpagura natin. Kung hindi rin naman ho natin aalagaan ng mabuti ang ating kalusugan. At nandito ho, of course, ang Galing Mo, Doc. Kami po ni Miss Karen para ho patuloy pa rin po nating matulungan ang ating mga kababayan na magbigay tayo ng tamang kaalaman. Basta tungkol sa usaping pangkalusugan. Okay, Happy New Year to all listeners and viewers, of course. And Miss Karen. Thank you, Doc. At Happy New Year to you. And Happy New Year po sa lahat ng ating mga loyal listeners and televiewers. See you po sa susunod na edition 2026 na sa Ang Galing Mo, Doc. Dito lamang po sa DZRH at DZRH News Center. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Ang ating oras 3 minuto bago po makalipas na ang 12 noon. Bye! Hindi lang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumi.